Ika-45 kabanata, ang mga pinag-uusig. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, hinaing, protesta o reklamo, masalimuot, magulo o mahirap, sinapit, dinanas, aanib, sasapi, iminungkahi, inilahad, natunton, natagpuan, marusing, marumi, tanglaw, gabay, nilinga, nilingon, basal, hindi pa nagagamit, yungib, kuweba, ginugol, ginamit, ginasta, pingot, uka, ingas, marahas, ginamitan ng puwersa o dahas, sagabal, hadlang. Hinanap ni Elias si Kapitan Pablo sa kagubatan. Hindi sila nagkita sa loob ng 6 na buwan at 2 linggo. Naikwento ni Elias ang mga nangyari sa pamilya ni Kapitan Pablo. Malapit silang dalawa sa isa't isa at itinuturing ni Elias si Kapitan Pablo bilang isang tunay na ama. Pareho na silang nag-iisa sa buhay, kaya iminungkahi ni Elias na nais niyang isama si Kapitan Pablo sa lupain ng kanyang katutubo upang makalimot at magkaroon ng mapayapang buhay. Ngunit hindi sumang-ayon si Kapitan Pablo sapagkat nais niyang maghiganti upang makamit ang hustisya. Dati, siya ay duwag kaya wala siyang nagawa upang ipaglaban ang kanyang mga anak na pinahirapan. Ang matanda ay may 3 anak, 1 babae at 2 lalaki. Ang kanyang anak na babae ay pinagsamantalahan ng isa sa mga alagad ng simbahan habang ang isa niyang anak na lalaki ay nag-imbestiga tungkol dito. Ngunit noong pumunta siya sa kumbento, nagkaroon ng nakawan, kaya siya ay napagbintangan. Kahit lumabas ang katotohanan na hindi siya ang nagnakaw, ibinitin siya at pinahirapan. Walang nagawang matanda sapagkat siya ay takot at ninais na lamang ang payapang buhay. Inilipat sa ibang lugar ang kura kaya hindi ito naparusahan. Ang isa pa niyang anak na lalaki ay pinaghinalaang maghihiganti. Hinuli siya ng mga sibil dahil hindi niya nadala ang kanyang sedula. Pinahirapan siya ng mga ito at hindi niya ito kinaya kaya nagpakamatay na lamang. Ang pinakamahalaga para kay Kapitan Pablo ay maipaghiganti ang kanyang mga anak. May plano siya at ang iba pang kasamahang nakaranas ng pag-uusig na lumusob sa bayan. Naunawaan naman ni Elias ang desisyon ng kapitan sapagkat naisip na rin niya noon na maghiganti, ngunit hindi niya ito itinuloy upang walang ibang madamay. Sinabi ng matanda na madali daw makalimot sa Elias sapagkat siya ay bata pa, hindi nawawala ng pag-asa at hindi pa namatayan ng anak. Nangako ang matanda na hindi siya mananakit ng mga inosente at wala namang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Naikwento rin ni Elias na mayroon siyang kaibigang matapat, mayaman, may pinag-aralan, nag-iisang anak ng isang taong marangal at kaibigan ng Kapitan General, si Crisostomo Ibarra. Binigyan ni Elias ng katiyakan ng matanda na makakatulong si Crisostomo upang maihatid sa general ang mga isyong kinakaharap ng bayan. Sinabi ni Elias sa matanda na sa loob ng 4 na araw, ipagbibigay alam niya ang resulta ng kanyang pakikipag-usap kay Crisostomo. Tatagpuin niya ang tauhan ni Kapitan Pablo sa may baybayin ng San Diego upang ipaalam ang sagot o resulta. May maaasahan silang tulong at makakamit nila ang katarungan kung papayag si Crisostomo. Kung hindi naman, handa si Elias na magbuwis ng buhay upang matulungan si Kapitan Pablo.